Magandang umaga. Good news ito para sa mga DDS. Bad news naman para sa mga anti-DDS. At bad news din sa mga pamilya ng biktima sa tukhang. Pero batas lang po pinag-usapan natin. Kumakampi ako sa batas kung what is batas. Okay? So, number 1, bakit good news? Yung nilabas ng Supreme Court na batas para sa pag-extradite, pag-aresto sa mga tao sa Pilipinas na dadalhin sa ibang bansa o sa ICC ay hindi na pwede mangyari yung ginawa kay Duterte na dire-diretso. Kahit pa may Interpol diyan, kakaguhan yung Interpol na yan. Kaya pagpalit ng administrasyon, pasensyahan na po, mga kaibigan ko rin naman yan, makukulong ng habang buhay si Boying Rimulya as the first ombudsman na makulong ng habang buhay sa kasalanang kidnapping. Makukulong din habang buhay si John Vic Rimulya na kanyang kapatid. Anyway, magtungit sila sa loob ng mga bilangguan. Makulong din ng habang buhay si Eduardo Anyo na dating kakampi ni Duterte at nakipagkutsaba sa pagdala kay Duterte doon sa diheg. At makukulong din habang buhay si Secretary Gibo Teodoro na pinakaunang Defense Secretary mangyayari na makukulong kasama si Anyo habang buhay dahil sa pagkipagkutsaba sa pagdala kay Duterte sa diheg. Alam mo yung mga dalawa, yung mga kwanito, mga traidor, lahat, pati Rimulya. Dati ko yung si Duterte nandyan, Duterte sila lahat. Ngayon, wala na si Duterte. Ano pa? O, di ba, isa pa dyan. Yung sino ba yung kunwaring Interpol, ay masama rin siya. Si General Torre, pang-anim. Ang kababayan ko pa naman. Yan ay mangyayari lamang yan kung mananalo si Sara sa 2028 presidential election at ipapakulong niya lahat mang yan. Kasi ang sistema sa Pilipinas, kapag kakampi mo ang presidente, hindi ka nakukulong. Ganun lang po. Paano kung darating itatadhana na mananalo si Sara? Pasensyahan. Magsisitakbuhan ng mga yan. Si Boying, hindi mo na kailangan pa-resignin yan. Tatakbo ka agad yan. Yan ang nakikita ko dyan. Okay. Sandali ah. Okay. So ngayon, anong mangyari? Dahil nga, inutos na ng Supreme Court sa rules on extradition na lahat ay daan muna sa Department of Justice Secretary. At ang lahat ng request galing sa labas, dadaan sa Department of Foreign Affairs. Tapos dadaan sa Department of Justice. Ibibigay niya sa Department of Justice. Ang Department of Justice naman, ang obligasyon ay magsampa ng petition sa kaukulang korte kung ano ang korte nakakasakop na para magpapa-extradite. So baka kung sundin natin ang mga panuntunan ng procedure na mag-apply kahit retroactively kasi procedure lang naman ito, ay dapat sana ang ginawa ni Rimulya nung natanggap nila yung warrant of arrest from Interpol ay gagawin ni Rimulya, mag-utos siya ng isa sa mga fiscal o state prosecutor sa Department of Justice. Magsampa siya ng petition for extradition of Duterte to The Hague. The Hague sa ICC. At isampa nila sa Manila, RTC o kung saan man gusto nila gagawin. So pagkasampa, pwede sa Pasay kasi sa Pasay nila hinuli. So pwede lang hulihin, tapos i-detain muna nila si Duterte dito sa Pilipinas. Tapos kung gusto nila, antayin nila muna ang desisyon ng korte bago ipalipad si Duterte. Yung korte natin hindi yung korte na ICC. So, kasunod niyan, kung desisyon ng korte natin ay dapat ilipad si Duterte, saka na lamang nila ipalipad. At dahil sa hindi nila ginawa yan, makukulong ng habang buhay si Rimulya, John Vic, si Rimulya, Boying, si Nicolas Torre, si kasama pa dyan nata yung hepe no ng PNP chief, si Marbil, makasama siya. Tapos si Eduardo Anyo, pang-5. Tapos si Gibo Teodoro, pang-6. Yan. Mangyayari lamang yan kung si Sara ng presidente. So sa ngayon, hindi mangyari yan. So ngayon,
dahil susundin natin ang nilabas ng Supreme Court na batas sa pag-extradite. Sa batas ng pag-extradite, hindi mo pwede hulihin ang tao na walang warrant of arrest galing sa Pilipinas. Hindi pwede gagamitin ang Interpol na warrant of arrest para hulihin mo kahit sino rito. Ganun lang kasimple. Kagaya ng ginawa ng Amerika, nag-file ng request sa Department of Justice natin na magsampa ng petition for extradition sa Manila Court laban kay Kibuloy. So at least dinaan sa korte. So ito naman ay dapat idading ang kay Duterte sa korte. Hindi nyo dinaan, pasensyahan tayo. Tatadhana ng panahon na maging presidente ang hindi nyo kakampi, kahit hindi si Sara, pag hindi nyo kakampi, makukulong at makukulong kayo habang buhay kasi reklusyon perpetua ang parusa sa pag-kidnap. Hindi nyo pwede sabihin na may dahilan kayo pag-aresto dahil may warrant of arrest ang ICC. Hindi po kilalanin ng batas natin ang warrant of arrest galing sa ibang bansa o galing sa ICC. Ang tanging warrant of arrest na kikilalanin lamang sa ating mga korte ay yung warrant of arrest na pinalabas ng ating korte, sariling korte, at maliban dyan, yung sa mga immigration na mission order, pwede rin kilalanin. At isa pa yung pinalabas ng House Investigation Committee para sa contempt, pwedeng gamitin yan. Ang sa Senate na contempt, pwede rin gamitin. Pero ICC hindi pwede. No pwede. Pati yung mga US na warrant of arrest, no pwede. Kahit saan, hindi kilalanin yan. Yan po ang lumabas sa bagong extradition rules na pinalabas ng Supreme Court. So, having said at so, ay sigurado na tayo ngayon na safe na. Sabi ni Marcoleta, Bato, safe ka na. Ganun din si Bongo, safe ka na. Ganun din si Sara, safe ka na. Ganun, sabihin ni Marcoleta din kay Albayalde, Kabalen. Kakabalin sila eh. Safe ka na. Si Karamat, General Karamat, Pangasinense. Karamat, safe ka na rin. Pati si Vitaliano Aguirre na taga Quezon Province na number 1 sa bar examination. Ay sabihin kay Vitaliano Aguirre, safe ka na. Battery sino pa si Mati, no? Mata sa yung dati PNP dig, safe ka na. Colonel Leonardo, safe ka na. Lahat kayo, safe ka na. Kasi bakit hindi po pwede ma-implementa ang warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas? Dahil dito sa klarong-klaro na utos ng Supreme Court na ang tanging number 1 na batas pwedeng pwedeng obligahin ng Pilipinas ang sarili nito, arestuhin yung galing ICC kung mayroong extradition treaty sa gitna ng Pilipinas at saka ICC. Wala. Kaya hindi mo maaresto si Bato, hindi mo maaresto si Bongo, hindi mo maaresto si Sara, hindi mo maaresto si Vitaliano Aguirre, hindi mo maaresto si Oscar Albayalde, si General Romeo Karamat, hindi mo rin maaresto. Hindi mo rin maaresto si General Mata. Hindi mo rin maaresto si Colonel Leonardo. Ando naman si Colonel Garma doon sa kwan. Pwede isang arestuhin na doon. Yan po nangyayari. So, ibig sabihin, kayo rin po ang gumawa ng sarili ninyong libingan. Malilibing na po. Ngayon, ang tanong, paano naman si Duterte doon? Kasi nauna na siya. Well, ang kay Duterte ay tapos ng usapin at may tinatawag na doktrina bono detente. Ibig sabihin, sa mata ng ICC, wala kami pakialam kung ano ang ginawa na pamamaraan para hulihin ang aming akusado. What is important to us, sabihin ng ICC, andito siya, nahuli siya. Hindi nila titignan yan na dahilan yung illegal na ginawa. So, be that as it may, pag-usapan lang natin ito si Bato, si Bongo, si Sara, si Vitaliano Aguirre, si Karamat, si Albayalde, si General Mata, si Colonel Leonardo, sino pang iba. Ganun lamang po.
So, ibig sabihin, nakulong nyo na si Digong, hindi nyo na ngayon mapakulong sa ICC. Hindi nyo pwedeng gagawin ng PNP, huhulihin sila. Bawal. Ito na ang pinalabas ng Supreme Court. So, ngayon, kakahiya ngayon ito si Remulla. Very clear na. Ito po, ipalabas ko yung utos ng Supreme Court. Ito. Yan. Supreme Court. Administrative Matter number 220329 EC. O yan. So, kailan nila pinirmahan ito? April 8, 2025 ang eksaktong resolution. Pero ngayon lang ipinalabas. Pirmado ng lahat ng justice. Sino bang pumirma dito? Gismondo, Leonen. Okay. Yan po yan. So, title, this rule shall be known as the rules on extradition proceedings. So, applicability, these rules apply to all proceedings related to extradition, including applications for warrants of arrest or whole departure orders, whether provisional, precautionary, or otherwise, and applications for bail. Definition terms, for purposes of this rule, yan, central authority, yung Department of Justice. Clear and convincing evidence refers to the degree of proof required in an application for bail. Okay. Executive authority means the Secretary of Foreign Affairs. Extraditee means any person who is or suspected of being within the territory of the Philippines and whose extradition or provisional arrest for the purpose of extradition is requested by the requesting state. Extradition means the removal of an extraditee from the Philippines with the object of placing them at the disposal of foreign authorities, to enable the requesting state to hold the extraditee in connection with any criminal investigation directed against them or for the execution of a penalty imposed under the penal or criminal law of the requesting state. Extradition court means the second-level court with which a petition for extradition, pag second level, yun mga regional trial courts. Okay? Yan, diretso na tayo. Mga definition terms lang yan. Ano ba yung extraditable offense? Ibig sabihin po, ano ba yung mga krimen na pwedeng hulihin ang ating mga tao dito sa Pilipinas na padala sa ibang bansa na may mga warrant of arrest? Yung mga offense na panisable din sa Pilipinas at panisable din sa requesting state. Ibig sabihin, duality of crimes. May criminal na ganon. Pagdating naman sa crime against humanity, mayroon tayong Republic Act 9851 at may crime against humanity, Rome Statute din ang ICC. But then the problem is they cannot impose that because Philippines has no extradition treaty with the ICC. Okay? So itong sinasabi ko, dual criminality. Yan ang pangangailangan. Una, the first step. So second is, kung mapalabas na, halimbawa may binigay ang Interpol, kung gustong aksyonan at possible sa extradition, at dahil may treaty ang Pilipinas sa ganung nagre-request sa bansa, pwede na ngayon hulihin ng PNP ang kung sino hulihin at isuko sa lokal na korte. At ang lokal na korte na ang magproseso. Hindi pwede pong direkta. Okay? Yan lamang po. Yan. So, ibig sabihin, dahil dito ay napilitan ang Supreme Court natin maglabas ng ganito. At habang ang halimbawa si Duterte, kung naisunod ito, ang mangyari po kay Duterte, pwede po siya sana mag-apply ng tinatawag na piyansa. Hindi na nagawa kasi ginawa nila, binaboy nila, dinirekta nila. Kung titingnan mo ang batas ng Rome Statute, sa Article 59 mismo nagsasabi, paragraph 1, na pag mahuli nyo si Duterte, dalhin nyo sa sarili nyong korte. Hindi ginawa. Ang ginawa naman ni nag-usurp ng authority. Si Remulla, sabi niya, kami naman judicial authority. Kailan ba maging judicial authority ang fiscal at saka yung Department of Justice at ang state prosecutors? Ay, nako. Ngayon, pasalamat tayo sa Supreme Court at nailabas yan. At hindi na ngayon basta-basta. Pero kung may kasalanan sila at kagaya kay Kibuloy, talagang
mapipilitan ang Pilipinas ipadala si Kibuloy sa Amerika kasi ni-request na si Kibuloy. At pero in fairness sa mga Kibuloy, kailangan niya na mag-undergo sa trial. Titingnan ng korte natin kung ano yan ang mga nire-request ng ang tinatawag na District Court ng California sa pamamagitan ng US government, sa pamamagitan ng Department of Justice ng Amerika. Sige, mag-ano na tayo. Out na tayo ha. Hanggang dyan naman po. Tapos, si Fernie Pinto, magandang umaga. Mel NSG, good morning, Gina Toto Tirador. Salamat sa matyaga mong pagpapaliwanag sa batas. Helen Baguio, good morning po. Senior Toto Housing, maagang lesson. Rafi Tolfo alias Pulandit. Sir, Anyo, ikulong na yan. Kasama si Eduardo Anyo. Lorena Noquera, Tagam sila. Mel NSJ, Singapore. Sana mapaparusahan ang mga taong nagpapadala kay PRRD kung may kasalanan man siya dapat sa Pilipinas. Dito na siya kasuhan. Okay? Ern Luta, si Romualdez, Bernard Magtibay, tapos Robert Celestino. Nonsense talk about it kaya Canada. Ito naman ang kontra ko naman, Robert Celestino. Bahala ka na, pagbigyan na kita kung anong sabihin mo laban sa akin. Okay na, basta masabi ko lang is, hindi mo alam ang sinasabi mo, kaya pasensya na lang kita. Wala ka pong alam sa batas. Okay? Helen Baguio, salamat po sa palipad. Jasper Cadavis, si Buying Bakadi na umabot. Ayun nga, kasi unang-una may leukemia siya. So, Ninette Soriano, hindi yan mangyari. Yan kasi ayaw ng taong bayan, ang taong bayan na gusto ng matino na gobyerno, ayaw ng taong bayan sa masamang gobyerno. Sorry, hindi na mangyari ang masasamang gawain. Kailangan mag-isa ang taong bayan. Ang problema, hiwa-hiwalay. May DDS, may BBM, may Pinklawan. Dapat wala din kulay-kulay. Dapat batas ang sundin natin. Kaya ako, pinaglalaban ko batas. Pumabor man kay Sara, wala akong magagawa. Pumabor man kay Duterte, wala akong magagawa. Pumabor man kay BBM, wala akong magagawa. Pumabor man kay Leni, wala akong magagawa. Ganun lang po tayo dapat. Prime sa Banya, Simbahon. Natawa ako sa iyo, Toto. Bakit naman? Helen Baguio, hindi naman ata nagtatrabaho si Rimulmol. Mas importante sa kanya ang press conference. Balang Salonga Sakal, si Bongbong walang batas, basta Duterte. Mamerto Lawrence, ano naman yan, Toto? Panaginip, hindi po panaginip yan. Katotohanan po yan, Mamerto Lawrence. The problem with you is you do not know the law. That's the problem. And the principles of law involved. Francisco Reyes, Tatay Golem, may sariling planeta. Gimam Zale, thank you naman po kung ganoon. Nick Reyes, pa-shoutout po, Katoto Tirador. Noelle Clemente, po, salamat. Kawala yatang napasama ng anomalya mo sa mga tokhang. Dahil kung meron, malamang isa ka sa umiiyak. Ay, hindi naman po kasi wala tayong magagawa. Batas ang pinag-usapan natin po. Wala po ako sa usapin ng mga kung sino umiiyak, sinong hindi umiiyak. Elizabeth Linsanga, naimbag nga agsapa at tayo amin dita Pilipinas, Sir Toto, at sa mga viewer ni Sir Toto always watching replay or live from Los Angeles, California. Salamat Elizabeth. Mark Calson, tapos si Salonga Sakal, excellent Supreme Court's new rules on extradition. I think SC has sensed and anticipated the illegal act and blatant violations of the constitutional rights of Bongbong government. At least si Torre hulihin at ikulong. Alin Bueno, yung mga sundalo nasusuhulan kaya sunod-sunuran sa among kahit mali ginagawa. Okay, Renato Oracion, Sir Toto, ganon ba talaga ang batas? Sa ICC, wala kasi kulang na. Alexander Dumas, salamat po. Alan Bunda, Bubo, Injo Lakura, like, Jimam Ziel, Sir, sa iyo ko na lang po nadinig ang ganitong paliwanag. Maraming salamat po. Hopscotch 555, Sir Toto, mukhang one step ahead kayo sa set ka na sa state set. Okay, delikado na si Erwin Tulfo. Hoping you will pin him down sa mga disqualifications kay Erwin. Fek Kimbo, Sir, ano good ang naklaro na traidor, God will punish him. Virginia Buena, bakit ang tagal pinalabas siya ng isi?
It's midnight. Katoto, pwede na ba kasuhan ng pamilya ni Duterte ang mga, yan, kinasuhan naman na nila na. $3 bill, Y, and all dollars. Okay? So maraming salamat po. Hanggang dyan na muna tayo. Sa sunod, ibablog ko kung ano ang naisip ko kanina, kung ano ang mangyayari sa yung panibago pagkarugtong niyan. Okay?